Hello. Magandang araw. Kamusta ang buhay-buhay? Okay lang ba tayo diyan? Mga kababayan. Ha? Kamusta ang ating buhay-buhay, ang ating trabaho, ating mga negosyo kung meron? Ha? Sana araw-araw may blessing. Ha? Alam mo ano? Mahalaga na tayo ay nakapokus sa ating goal. Sa ating gustong marating. Ha? Alam nyo yun Ha? Alam nyo sabi nga para marating mo ang gusto mo marating, para marating mo ang plano mo sa buhay na gusto mong makamit, dapat focus ka lang. Ha? Tama ba? Kumbaga, kailangan mo ang courage, focus, kailangan mo ang determination. Dami, no? Higit sa lahat, no? Para mag-succeed ka, huwag mong haluan ng panglalamang sa kapwa. Tama? Yun. Kasi alam mo kung minsan ang ating mga ginagawa hindi natin naisip na ito pala ay nakapanglalamang na sa kapwa. Kumbaga, nakaka-agrabyado ko na ng kapwa-tao. Okay? Ngayon, ano man ang sikreto mo, ano man ang sikreto mo sa kapwa mo tao, yan ay alam ng Panginoon Diyos. Hindi mo maitatago yan. Okay? Kaya, para mag-succeed ka, magtagumpay ka sa buhay, focus, courage, determination, at higit sa lahat, maging matuwid, maging tama sa paningin ng Panginoon Diyos ang iyong ginagawa. Okay? Tama ba? Ito po ay ating pag-uusapan ngayon ito po tungkol sa ugali ng isang tao. Pero may halong politika. May kasamang politika, siyempre. Dahil itong channel na to ay isang political channel. Ang channel na to ay ginawa natin para magbigay ng komento sa nangyayari sa politika. Okay? Alam nyo ay atin na pag-aalaman na ito palang di ba itong si BP Sara at itong si Mayor Basti ay meron pa silang local party na hugpong na doon lang sa Davao. At doon sa Davao, meron din sila mga kasamahan doon ng mga local leaders like chairman, councilor. Doon na yan nakabase sa Davao. Alam nyo ba? Akalaan nyo na ito palang hugpong ay meron palang mga ahas doon sa loob ng partido. Na-penetrate sila ng ahas ng Judas. Alam nyo. Alam nyo ba? Katulad nito Katulad ng aking
aking na kuwang balita. Galing ito sa ating kaibigan na taga Davao. Masasabi natin na ang kanyang source ay legit. Katulad nito. Ito sabi dito. Ito po ang kanyang nakuwang balita. Ito po ay official statement ng Hugpong. Sabi dito the Hugpong sa Tawong Lungsod Party remains steadfast in upholding its values and principles guided by our Constitution and by laws. After careful deliberation, we announce the expulsion of Councilor Bernard E. Of Davao City, 1st District. Then, Wilberto E. of the 3rd District, along with Punong Barangay Lilibet Torel, proper Punong Barangay Bernadette Bangkas. Yan po ang mga hudas. Yan po ang mga na-expel, nasibak, sinibak ng Hugpong. Bakit? Anong dahilan? Bakit sinibak? Sabi dito sabi dito, mahaba ito It has been confirmed that these individuals had been actively supporting the Tingog Party List political entity not aligned with the Hugpong sa Tawong Lungsod Party. Their involvement in the activities promoting the interest of Tingog Party List rather than the Hugpong agenda constitute a direct violation and betrayal of the party rules and principles. Ayun. Yun pala ang issue. Akalain mo, member ka ng Hugpong. Tapos, sinusuportahan mo, Tingog, nakipag-alyansa ka sa Tingog Party List. Na kung saan itong Tingog Party List ay pinapatakbo po ito ng asawa. Asawa ni Speaker Martin Romualdez. At ang Tingog Party List ay meron po itong dalawang kinatawan sa Kamara. Ito po ang dalawang representative ng Tingog. Okay, sabi ito pangalan dito. Sabi dito Tingog Party List. Tingog Party List led by Representative Yida Romualdez and sino pa itong isa? Dalawa to Ang isa pala si Jod Asedre. Yan po sila ay ang kinatawan ng Tingog Party List. Akalain nyo na penetrate nila itong partido ni BP Sara, local party na Tingo na Hugpong. At sa
dahilan na mayroon palang hudas doon sa partido. Hugpong. Okay? Ngayon, ay, para mangyari para mangyari yung ganyan, parang imposible na biro nyo mga Duterte sa Davao para gawan mo ng ganyan, tatraidorin mo, may kalalagyan ka politically. Pwedeng dahil nga siyempre, nag-traidor ka, check yan, malabo ka ng manalo pag ikaw ay sumabak sa politika kapag ang Duterte ang inyong tinraidor dahil alam po natin na itong mga Duterte, yan po ay mahal na mga taga Davao. Tapos itong apat na personalidad nagtraidor sa mga kasama nila sa partido. Ang tanong ko, mayroon kayang involved money? Meron kayang involved dyan na pera? Tanong lang naman. Hindi tayo nag-aakusa. Biruin nyo para ma-penetrate nyo ang isang partido na dinadala ng Duterte, yan ay mahirap gawin kung walang pangako. Kung walang pangako, kung ano man yan, political man yan. Alam nyo yung Tingog Party List po, yan po ay kaalyado ni Migs Nograles na mga Nograles. Dahil po itong si Migs na Nograles, ang mga Nograles, ay bata ni Speaker. Diba? Kaya, alam nyo, malabo na mangyari itong, malabo na manalo sa eleksyon itong mga apat na personalidad na nagtraidor sa mga Duterte. Okay? Lupit, ano? Ang lupit talaga ni Speaker. Diba? Akalain nyo, kaya niyang silatin. Mga kaya niyang pasukin. Mabuti na lang nalaman ng mga party member, lalo na itong si Mayor Basti, kasi siya ang nakapirma dito sa official statement, no? Kaya mabuti nalaman niya, kaya si Bak. Dahil kung hindi, mamahirap yun. Beroin mo, may party member mo, tapos nakipagsabuatan doon sa tingog, sa kalaban. Siyempre, yung mga pinag-uusapan nyo, mga plano nyo, nalalaman ng kalaban. Tama? Tama, di ba? Ganun yun. Mabuti na lang nalaman. Di ba? Kung hindi, yari. Ganyan po kagaling itong si Romualdez. Pagdating sa politika, gumagamit ng power. Gumagamit ng power. Pero, pagdating sa serbisyo publiko, walang panama yan sa mga Duterte. Bakit natin nasabi? Ikumpara natin yung Davao at ng Tacloban. Yung discipline, kalinisan, yung pagiging organized ng Davao City, kumpara mo sa Tacloban City, ay napakalayo. Tama, di ba? Sabi nga ng mga kababayan ni Speaker Romualdez, mabahaw daw yung palengke. Mabaho, marumi. Dugyot. Dugyot daw. Dugyot yung palengke, sabi. Nako. So yan po.